Good morning, magandang araw sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay nandito ako sa bahay ng kapatid ko, yung luma. Ayan. Tayo ay gumawa ng walis tingting na buli. Yan. Sa Bisaya ay buli. Sa Waray ay bure. Yan. Yan. Palaging yung Samar kasi, yung salita ng Samar, palaging may may R. Yan, kasi Samar nga eh. Kaya palaging may R. Yan. Ito ang ko dito, ang bakasyon ko ay yun nga, nilibing na si tatay. Kaya ito, naghahanda na naman na makabalik sa Maynila. Kaya lang, mga kasambahay ko ay ihintay pa ako ng ng pamasahe. Ayan. Pero mga kasambahay ko, sa ko na ito i-upload. Kasi napakahina ng dito. Sa Maynila ko na ito i-upload mga kasambahay ko. Kasi napakahina ng dito, ng wifi. Grabe. Kahit yung data. Napakahina. Kaya ang hirap mag-edit. Ang hirap upload. Ayan. Kaya ako gumawa mga kasambahay ko ng ganito. Yung buri na walis dahil dadalhin ko nga sa Maynila kasi palaging binabaha yung tinitirhan ko. Pag kasi, pag walis na tingting, nagaputol-putol siya. Madaling mabulok yung, kasi laging nababasa. Ayan. Kaya ito, nakakita ako dito sa probinsya ng ng Bure. Kaya ito, ginawa ko. Kinuha ko ito mga kasambay ko sa kahapon. Hindi na ako nag-video sa inyo. Ayan. Kasi maulan. Maulan, laging umuulan dito mga kasambay ko. Ayan. Kahit nasa din sa ako sa Palawan, nagaganito din ako mga kasambahay ko. Kasi minsan kasi mayroong namimili. Yan. Nangunguha ako talaga sa nyugan. Sayang din yung 20 pesos ganyan. Oh, ang isang tali nito 20 pesos. Sa Manila wala namang ganito eh. Ngayon, sa Palawan, itong ginagawa ko. Sa pala ito mga kaibigan, nandito ako sa Samar. Sa, sa probinsya ko. Sa pamilya ko. Kasi nga, di ba, namatay yung tatay ko. Kaya, bakasyon ako. Pero nung nakaraang taon, umuwi din kami dahil yun yung huling stroke ng tatay ko na hindi na nakarecover na yung na-paralyze na yung kabilang katawan niya. Yan. Kaya kami umuwi nung nakaraang taon. Ayan. Ngayon naman, ayan nga,
Wala na, bumigay na siya. Talagang ganun ang buhay mga kaibigan ko. Hiram lang natin kasi ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya wala tayong magagawa. Talagang kukunin na tayo. Diba po? Ayan. Ayan mga kaibigan ko. Tuloy tayo. Dahil sa anong oras na ngayon, mag-alas 10 na. Kakain muna ako. Nagbaon ako. Nagbaon ako dito. Ayan. Kasi kalilipat lang ng kapatid ko kahapon. Sa bagong bahay nila. Ang ano ko dito. Ang kasama ko dito kasi nandito mga kaibigan ang aso. Ayan o. Ayan o. Ayan si Dogo. At saka 3 pusa ang kasama ko dito. hindi pa kinuha ng kapatid ko. Saka may mga gamit pa dito na ano. Dito pa yung washing machine. Ayan. At nilabhan ko na rin yung damit ko, dinala ko rito dahil may tubig pa naman dito. Nilabhan ko kanina pagdating ko, hindi na ako nag-video sa inyo. Ayan. Kain muna tayo mga kaibigan ko. Mga kasambahay ko dyan. Ayan, ang ulam ko ay ito. Ayan. Ayan ang ulam ko. Ayan. Tuyo. Tira naming bangus na sinigang, ipinirito ko. At saka may nagtinda kanina ng ng gulay, nag-ikot sa diyan sa namin lugar. Doon sa bagong bahay nila. Bumili ako 15 pesos na gulay. Kasi hindi pa ako nakakapanguha ng mga talbos-talbos. Ayan. Ito muna ulam ko. May parang ginisa ito mga kasambahay ko. Kaya pagtiisan muna natin. Gusto ko kasi lang yung laga-laga lang sana. Ayan. Ayan. Ayaw tumayo mga kasambahay ko ang aking cellphone. Kasi ito. Yang kawayan ang sahig. Ayan. Mamaya, Dogi, pakainin kita. Kain muna ako kasi nagugutom ako. Almusal. Ang sarap dito kumain, mga kaibigan ko. Mga kasambay ko sa probinsya. Hindi ako nakakapag-diet. Kain tayo. Ayan. Itong gulay sayote. Sarap din. Ang nilagay oyster sauce. Ang kanin ko, bahaw ito. Sinaing kagabi. Yun ang binaon ko dito. Yung hipag ko, hindi na siya sumama kasi ewan ko, kung pupunta siya mamaya dito, hahabol sa akin. Ayan. Tapusin ko muna aking pagkain, mga kasambahay ko dyan. Ayan, mga kaibigan ko. Ito na. Dahil sa kulang pa yon, yung ginagawa kong walis ay kukuha muna tayo dito sa likod bahay. Nandito lang ito sa likod ng bahay ng kapatid ko. Ayan. Mga kaibigan. Kuha muna tayo. Dagdagan
natin. Kasi ano pa yun? Kulang pa. Ano pa naman ang punuan nito? Yung bakunat ba? Bakunat putulin. Wala kasi yung kapatid ko, mga kaibigan ko eh. Nagtupad. Ayan. Nakakuha na tayo. Nagtupad kasi yung kapatid ko. Kaya hindi ko siya mautusan. Dito sa Maynila, ay dito sa Abar, mga kasambahay ko, mayroon din dito tupad, kagaya sa Maynila. Sayang din yun, mga kaibigan ko, kung hindi siya sasali. Kasi sabi nila 4,000 ata yung sweldo. Pero lang yun, 2 linggo ata o 1 linggo. Naglilinis sila sa mga school, sa mga kalsada, yan. Kagaya din sa Maynila. Hanggang dito pala mayroon din. Maano pa naman ito? Matalas ang mga yung may mga ito eh, may tinik-tinik. Ayan oh. Ito oh. Dito oh, mga kaibigan ko, ang tinik-tinik. Ayan oh. Yan, dyan. Tinanggalan ko na. Kasi baka ako. Baka matinik ako. Kaya kung hindi ka sanay sa pagkuha nitong bure, ayan, talagang ka, hindi mo kakayanin. Kasi maraming tinik yung niya, ito oh, ganito oh. Ayan oh. Ayan o. Kaya nakita nyo, may mga tinik-tinik siya. Kaya pag hindi ka sanay talaga sa bundok, sa gubat, talagang hindi kayanin. Ay, tumumba kayo, mga kasambay ko. Sorry. Ayan. Dito kasi sa lupa eh, umaano eh, tumutumba. Kasi mahangin din. Dagdagan ko pa. Kasi kulang pa. Ayan. Ito. Ba kayo? Ayan. Mga kasambahay ko, sorry. Tinamaan ang aking cellphone. Ayan. Nalaglagan. Sorry sa inyo, mga kasambahay ko. Lupa lang kasi itong kinapatayuan ko, kaya tumutumba siya. Oh. Ayaw mag tayo ng maganda.
Ayan. Tumutumba kasi malakas din ang hangin. Kaya siya siguro tumutumba. Tanggalan muna natin ang ano, ng tinanggalan ko muna ng tinik. Kasi ano, grabing tinik. Tumumba na naman. Ayan, sorry. Na ano kasi sa hangin eh. Pag nakabili ako ng matibay na ano, stand, hindi na kayo tutumba, mga kasambahay ko. Bibili ako yung stand na matibay. Para hindi na kayo tutumba. Yung malaki na matangkad. Yan. Talagang hindi kayo tutumba nun. Pwede na siguro ito. Ayan. Dito na tayo sa loob. Mainit na mainit ngayon. Ganda ng panahon. Maganda ngayon ang panahon. Ayan oh. Tingnan nyo, mga kasambahay ko. Oh. Sobrang init, sobrang init. Yan, sobrang init ngayon. Mayroon pa dyan sa likod. Ayan oh. Oh. Sinampay ko. Pinapatuyo ko kasi naghahanda na naman tayo para babalik sa Maynila. Ayan. Ayan mga kaibigan ko, balik tayo ulit sa pagkakayas kasi kulang ito pa lang oh. Ito oh mga kaibigan ko, kasambahay ko dyan, ito palang kulang. Kayas ulit tayo. Sa ano mga kaibigan ko dito kasi noon, ang hirap talaga ng buhay dito noon. Yung bang may pagkain naman, sa pagkain hindi hirap. Pero sa pera, yan talagang hirap na hirap sa pera dito. Kung hindi ka pa yung panahon ng anihan, saka ka lang talaga magkakapira dito kasi o kaya ano, yung tanima ng palay, yun, magkakapira ka. Hintayin mo pa yan, ilang buwan hanggang sa pag-ani. Yan, kung 3 buwan, 4 na buwan, hintayin mo yan. Talaga. Kaya, pag nag-ani ka, talagang magtitira ka na. Kung pwede lang, pang 1 taon, pagtira ka na ng palay mo, pang 1 taon. O kaya pang 6 na buwan, pang 5 taon. Pang 1 taon pa lang mga kaibigan ko. O kaya, kasi minsan dito, tag-init, hindi ka makatanim.
Hindi ka makatanim dito pag tag-init. Ayan, yun ang hirap dito kasi yung ano dito, ano lang, sahod ulan lang karamihan dito, sahod ulan. Yan. Tsaka, yun lang ang hanap buhay dito. Kaya yung ano, yung kung may kuprasan ka yan. Yung tatay namin kasi, kahit wala kaming lupa, dahil yung lupa na sinasaka namin ay ang may-ari noon ay Amerikano, namatay na yun, mga anak na lang. Pero kahit wala na si tatay, yung mga anak ni tatay, mga kapatid ko, yung pa rin yung magsasaka. Kasi yung lupa na yan na ano, na tinitirhan namin, kinukultivate namin, ano, nung pagdating kasi namin dito ay ano pa yan, gubat. Gubat yan. Kasi siyempre, ako yung matanda, ako yung nakakaalam. Dito. Pagdating namin dito, galing kami noon ng Mindanao. Yun. Gubat yan. Si tatay na ang nagbukas, nag-cultivate. Kasi, ang kwento nung may-ari, nung Amerikano, kasi yung Amerikano na yon, ang naasawa niya ay Pilipina. Teacher ko pa nga sa grade 1. Yun ang bait nung Amerikano na yon. Nung maliit pa ako, bago pa lang kami dito, kinakarga-kargan niya ako. Ganyan. Hindi yung madamot, napakabait nun. Talagang mabait yung Amerikano na yun. Yung lupa niya, ang kwento niya, ano, napalitan lang niya ng ano, kulambo at saka banig ata. Yung lupa niya na yan. Ngayon, tamang-tama, pagdating namin dyan ay gubat pa yan, grabe. Grabing hirap ng tatay ko dyan sa pagbukas, sa pag-cultivate. Kinaingin muna namin yan. Kinaingin muna namin bago ano, sinunog. Yan. Bago yung mga kahoy ay ginawa namin panggatong noon. Yun, ang hirap mag-cultivate kaya ng ano, gubat. Palibasa kami, sanay kami sa ano, yung siyempre, ano ka, farmer ka, siyempre sanay ka talaga. Noon, dahil sa ano, walang tubig, nagpundar yung Amerikano ng ano, water pump. Kasi yung doon na ilog, i-upload ko pa sa inyo yung ilog na dinaanan namin na ano, nanguha kami ng buko. Yun. Doon gumawa ng water pump, malapit lang din sa bahay namin, sa tabi ng ilog. Yun, kaya nakakapag-ani na ng ano, nung makultivate na ng tatay ko nung ano, naayos na, pinatubigan na, lahat-lahat, inararo, lahat-lahat, pinatubigan, yun. Nagmukha na siyang ano, palayan. Bago noon, 3 times, ang tatay ko nagtatanim. Kasama-kasama kami dyan sa pagtatanim. At minsan pa nga, nahimatay ako dyan sa lugar na yan. Gagawa ko ng video
kung saan kami talaga tumira ng pangalawang tira namin. Kasi yung pinakita ko una ay sa first lang yon, sa unang-una namin tira, sa tabi ng ilog. Yan. Pero ang hirap, grabe ang hirap ng tatay ko. Kami, lahat, tulong-tulong kami. Kahit maliliit pa kami. Dami naming tanim noon. Ang mama ko rin ay masipag. Magtanim-tanim ng mga, gulay. Kasi importante, dati nga marami kaming mais. Nagtanim din yung tatay ko ng mais. Ang pira lang ang wala sa amin. Kaya ang hirap.